Evening, good afternoon, and good morning everyone saan man sulok ng mundo naroroon. So, ito po, pinapakilala ko po ang aking sarili. Ako po si Charisma Argonza Dian. Sa tama si Sir Joey, nandito po ako ngayon sa Kawayan City, Isabela. So, isa po akong financial educator dito sa International Marketing Group. Actually po, magpa 5 years na po ako as a financial educator. So welcome to International Marketing Group, a total financial solution. So sa lahat po ng mga guests na nandito po, so kung sino pong nag-invite sa atin, humingi po tayo ng link para po mabigyan po tayo ng free personal accident insurance. And ayan, so bago po ang lahat, kailangan po natin magdasal. So, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, through Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Ayan, so, ito po ang aming campaign, 30 million families by the year 2030. Kaya lahat po kami ay talagang nangangampanya, committed na mag-educate. Lahat po kinakausap natin para po maturuan tayo kung paano natin i-handle ng tama yung ating perang kinikita. Kaya ang financial education is an option. Ito po ay necessity. Kaya lahat po talaga kami ay, ito po yung ginagawa namin para ma-reach po namin yung aming goal na 30 million families by the year 2030 ang matulungan po natin. No? Actually, malapit na po yan na makamit. IMG, where innovation meets inspiration. So bakit nga ba natin kailangan ang financial education? Dahil sa buhay maraming challenges. Actually po, meron pong apat na a large number of Filipinos will face increasing challenging or major areas. Ano nga ba itong apat na ito? Ang una ay ang uncertain labor market. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga pagbabago, automation, and powerful software na unti-unti na pong napapalitan ang mga workers. So actually po sa ibang bansa, marami na pong mga automation na ginagawa nila like yung actually may nakita po ako yung machine na ginawa na pwedeng maglinis po sa buong mall ganyan. So actually ngayon hindi na tayo masyado dun sa bansang yon, hindi na masyadong nangangailangan ng janitor, 'di ba? Janitress. So nowadays po, marami talagang mga naiimbento. Pati nga po yung sa ATM machine, napansin nyo po ba na marami na pong mga ATM machine na pwede tayong mag-withdraw, pwede tayong mag-deposit 24 hours. So ngayon, hindi na rin kailangan ng mga bangko ang mga maraming tellers, di ba? So napakadali, hindi mo na kailangan pumila ng napakahaba. Kaya ito po yung mga changes na pagbabago sa ating buhay na wag tayong makampante kung anong meron tayong trabaho ngayon kasi baka isang araw mawalan ka na ng trabaho. Ngayon, ang kailangan nating gawin, mag-ipon po tayo para po in case na tayo po ay biglang nawalan ng trabaho, so matanggal tayo sa trabaho, kailangan meron tayong madudukot. Yun po ang ibig sabihin po nito. At dapat marunong din po tayong sumunod kung ano yung latest. Dapat kailangan aralin natin lahat para po masundan natin, no? Makasabay tayo. And number two, low savings and high debt. Ito po, napakalaking impact sa retirement po natin. Many people may have to work beyond 60
years of age to survive. Marami po tayong mga kilala or nakakausap na talagang still nagtatrabaho pa rin sila at the age of 65, 70 just to survive. Dahil po, pagtanda natin, andyan pa rin naman po lahat ng mga basic needs natin. Kaya isa po sa ating paghandaan ang ating pagre-retiro. Ngayon, ang lakas nating magtrabaho, dapat po mag-ipon din po tayo para sa ating retirement fund. Ang hirap na tumanda na wala po tayong pera. So, example ko na lang po yung aking father, buong buhay niya po ay talagang nilaan niya sa pag-abroad. Kasi po, kailangan niya po kailangan kaming makapagtapos ng pag-aaral. So, grade 3 pa lang po ako, umalis na siya. And then, alam niyo po ba kung kailan siya bumalik? May asawa at anak na po ako. So, almost 65, 60 plus po siya nung bumalik na po siya dito sa Pilipinas na halos ayaw niyang umuwi dahil ang worries po niya ay paano kami mabubuhay ng mother ninyo kung uuwi ako dyan? Eh, wala naman akong sapat na ipon. 'Di ba? Kasi syempre po, ang naging priority ng aming father ay of course yung para mapagtapos niya kami ng pag-aaral kasi 5 po kaming magkakapatid. So, yun yung naging priority niya. Ngayon, sana sabi ko nga no, kung narinig lang sana ng tatay ko na educate lang po sana siya na dapat isa rin sa paghandaan niya yung kanyang pagre-retiro. Siguro kahit po 50 years old yung tatay ko no, hindi pa senior age, siguro nakauwi rin naman siya. Umuwi po siya, marami na siyang sakit. So yun yung naging disadvantage po na hindi well educated. Na dapat habang malakas pala tayong magtrabaho, kahit man yan, maliit man yan, unti-unti tayong mag-ipon para sa ating kinabukasan. So sorry for the for the pagiging emotional, no? And number 3, the high cost of education. Ito naman yung isa din nating pag-ipunan, yung pagka-college ng ating mga anak kasi napakahirap na walang pera na mag-aaral ang ating mga anak. Hindi din natin pwedeng iasa sa government dahil hindi naman lahat ng tuition fee ng anak natin ay kaya nilang i-provide, 'di ba? Unless ang ating anak ay matalino, scholar, 'di ba? So ito po, napakamahal ang magpapa-college, kaya bukod dun sa retirement natin na pag-iipunan, isa din po dapat sa pag-iipunan natin yung education nila. Habang po sila ay bata pa, mas magandang mag-ipon yung bagong silang, 'di ba? Yung 1-year-old pa lang sila para po but para po talagang napaghandaan mo dahil how many years pa bago siya mag-college, 'di ba? Kaya napakaganda na ngayon pa lang meron tayong and sabi ko nga, kahit gusto man natin magtrabaho, paano kung tayo po mismo ay wala nang kakayahang magtrabaho? Meron kang sakit na dumapo sa'yo, di ba? So isa yan sa ating mga challenge. Kaya napakaganda talaga na ito po yung pagtuunan natin ng pansin, hindi yun mga kung ano-anong mga material thing natin nila kasi magastos po ang magpa-college. And number 4, increasing cost of living make many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises, emergencies, repairs, illness, tuition fee, etc., ang laging option natin ay yung mangutang. 'Di ba? Actually, isa po ako niyan. Ang akala ko, pag may mga emergency needs tayo, yun po yung kung gawin ang utang kaya talagang marami po sa atin nababaon sa utang, tama? Kasi wala naman po tayong mga emergency fund na nakahanda pag ito ang nangyari sa atin sa buhay. Kaya napakaganda po na ah, kailangan talaga na makapag-save tayo for our emergency needs, 'di ba? Para hindi na po tayo malubog sa utang. Kasi po ang cost of living natin talagang tumataas yan, no? Ang mahal ng mga bilihin, pero ang sahod natin hindi naman po tumataas. So, kaya tayo nahihirapan mag-ipon. And ito pa, living in one of the wealthiest countries in the world like the US.
So, sipin nyo po yan, US countries na yan. Pero bakit marami pa rin nagre-retire na poor? So, ang realization, it doesn't matter pala kahit anong countries nasan tayo kung or malaki man ang sahod mo, ikaw man ay pinakamataas na position ngayon, ano man estado ng buhay mo ngayon, kung tayo po ay hindi nag-iipon, useless. Kaya kailangan monthly mag-ipon tayo kahit pa konti-konti, no? So control your future. Your future is not in the hands of your employer, your union, your government. Wala sa kanila yung ating future. Huwag natin iasa sa government, sa sa mga employer natin. It is neither in the hands of your bank nor your broker. So the future is in your hands. So eto po, make money. We make money. Masipag tayong magtrabaho, marami tayong rackets, di ba? Pero ang tanong ngayon, nagsisave ba tayo ng ating perang kinikita? So dapat, ang gagawin natin, every time po na kumikita tayo, mag-save tayo. At saan po ba natin sinisave ang ating pera? Kailangan po, pag-aralan mo, dun sa mag-accumulate yung pera mo, yung mag-grow. So actually, isa yan sa tinuturo dito, paano mag-grow yung pera mo. Kailangan i-invest mo yan i-save mo yan sa kumikita, hindi sa natutulog. Meron naman tayong mga savings, di ba, na tinatawag. Pero minsan, ang akala natin okay lang na nasa PG Bank, okay lang na nasa bangko. So hindi natin alam na meron pa palang mas magandang pag-ipunan. Meron pa pala pwedeng paglagyan yung ating perang kinikita. No? And of course, dapat protektahan din natin yung ating perang kinikita kasi tayo yung nagpapakahirap magtrabaho. So dapat hindi tayo basta-basta naniniwala kung ni kanino. At kung ano yung napanood mo sa social media, ano yung nabasa mo sa social media na gusto natin na sinasabi doon na kikita ka 15% in just 1 month, 'di ba? So tayong mga Pinoy kasi mahilig tayo sa ganun, yung easy money. Yung gusto natin kasi kaagad kumita. Pero dapat ang lagi nating iisipin, walang easy money. Kailangan paghirapan natin 'yan. Kaya kailangan mong matutunan paano mo ba proprotektahan yung perang kinikita mo. Saan ka ba dapat mag-iipon? Saan ka dapat magsisave? So ito po yung mga pinag-aaralan dito yan sa International Marketing Group. Kasi po ikaw yung money manager ng pera mo. 'Di ba? So dapat matutunan mo yung how money works and make money works for you. And ito pa, ito po yung tinuturo namin, yung paano mo i-build yung solid financial foundation, yung strong financial foundation. Ito po yung right way to save. Pag ikaw ay nagsisave, dapat ito po yung susundan mo. Ito yung hagdan. So ang uunahin mo ay proper protection on life, health, and disability. So ito po yung dapat nating gawin. Dapat meron tayong health care dahil health is wealth. Mahal at magastos ang ma-hospital. So kung sino yung mga nakaranas ngayon, talagang napakamahal. Ang dami pong mga nalulubog sa utang dahil mahal ang bayad sa hospital. Ang mahal. One day pa lang yan. Tumatakbo na parang metro, di ba? So napakaganda na tayo po ngayon, meron dapat tayong healthcare para pag tayo ay na-hospital, may pambayad tayo. Hindi na natin kailangan mangutang kung kani-kanino. And protection on life. Dapat meron kang life insurance. Kasi po, ito po yung instant money matatanggap ng ating family in case ikaw po ay money machine, ikaw ay breadwinner of the family, dapat protektahan mo yung sarili mo. Para in case something happen po sa atin as a breadwinner, may peace of mind ka. Hindi ka matatakot na anumang mangyari sa'yo dahil alam mo na yung family mo ay mabubuhay kahit wala ka na. So yan po yung income replacement natin. Yun yung ibig sabihin ng life insurance. Kaya wag tayong matakot. And number 2, manage your debt or reduce your liability. Pagkatapos mong protektahan yung sarili mo, iyan na, unti-unti mo na pong bawasan yung mga utang mo. Dito tinuturo yung good debt and bad debt.
So may workshop po yan. And number 3, magkaroon ka ng emergency fund. At least 6 months kapag ikaw po ay married and 3 months kapag ikaw naman po ay single. 6 months para in case na nawalan ka ng trabaho or may madudukot. Hindi ka mapupunta dito sa utang. Hindi na naman tayo mapupunta dyan. Kasi minamanage mo na yung utang mo. Kaya kailangan, kapag may mga emergency needs tayo, may madudukot ka. So magtabi ka para sa emergency fund mo din. Unti-unti yan, hindi naman po biglaan. And pang last, yung saving investment. So yan na, mag-build ka na ng educational plan ng anak mo, retirement fund mo, di ba? Yan yung kailangan. So ito po ang magandang gawin natin sa ating solid financial foundation. Parang pag-build po ng bahay, pag binild mo yung bahay, di ba, inuuna natin yung 4 na pundasyon. Para anumang bagyo, earthquake, hindi basta-basta maguguho yung bahay natin. Ganon din dapat ang ating finances. Para hindi tayo basta-basta madadown. Anumang krisis na mangyari sa atin, ito po yung gagawin natin, yung susundin natin na hagdan. Okay? And ito po, a new world of possibilities, the era of the era of the informed consumer. So from do-it-yourself home improvement to self-booking travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco or SNR membership, more people are learning how to get better deals and save more money on product services. Tayong mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa mga tayo makatipid, di ba? Mahilig din tayo mag-avail ng mga discount card like sa SM, di ba? Sa SNR membership, sa mga familiar dyan. So, ito po, ginagawa natin to para maka-avail tayo ng discount or points. Ang ginawa naman po ni ING, similar po dito na konsepto. Ang ING ay do-it-yourself din po. At actually po, marami po siyang platform. More on financial needs natin. Sa lahat ng mga financial needs natin, nasa kanya na. So a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. So marami siyang platform. Ano po yun? Get educated on all aspect of personal finance. Have access to hundreds of financial products and services. Receive training and support to manage their money. Katulad nito. So unlimited po yung learnings natin. Araw-araw. Kung gusto mong matuto, mag-attend ka lang ng Zoom. Save money on various product and services. Marami po tayong mga iba't ibang product and services na makaka-discount ka. Kaya siyempre, makakatipid ka. Diba? Save money. Earn commission by sharing their know-how with customer in this fast-growing industry. At ito rin naman po, makaka-earn ka ng commission once na shinare mo ito at nag-execute kung kanino mo siya shinare. Parang minaretest mo rin siya kung gaano kaganda si IMG, kung paano ka makakatipid, kung paano ka matutulungan, paano ka mag-iipon, saan mo tamang ilalagay yung perang kinikita mo. So, ganyan po si IMG. You can learn and earn in the financial industry. So, do you know how money works? So, ito po yung X-curve concept na tinuturo namin. So, ito pong green line na ito, ang tawag mo dyan ay yun yung law of building wealth. So, meaning yung money line po natin. No? Paakyat yan. Ito naman pong black line. Ito naman po yung law of decreasing responsibility. So, habang tayo daw po ay bata pa, younger you, dapat po, pataasin mo na yung money line mo. Habang ikaw ay may active income, kumikita ka ngayon, dapat unti-unting nag-iipon ka. Dapat may target ka, kaya ito po nag-meet. Ito, nag-meet, may target ka na 10 years from now or 20 years from now, dapat meron na akong passive income na tinatawag. Dapat meron nang mag-take care sa akin in the future. Meron na akong money works for you na tinatawag. Dahil pagtanda po natin, wala ka ng active income.
halos wala nang tatanggap sa'yo. Kaya dapat mag-set ka ng goal. Lalo na po kung ikaw po ngayon ay nasa abroad, nasan ka man ngayon, huwag mo nga hayaan na senior ka na ay nandiyan ka pa rin sa abroad. Dapat, uwi ako sa Pilipinas 10 years from now, 20 years from now, pero dapat meron na akong sapat na ipon. Yun po yung sinasabi po dito. At kasi po, sa buhay din po natin, may dalawang if. So, what if we die too soon? Diba? Paano na yung pamilya nating maiiwan? Alam niyo po ba na mayroong tamang computation sa pag-compute kung paano mo i-secure or protektahan yung family mo? Magkano ang kailangan mo para properly protected? No? So what if you die too soon? Ang kailangan po pala natin ay 10 times of your annual income para properly protected yung family maiiwan mo. Kung kumikita ka ngayon ng 20,000, i-multiply mo yan ng annual, so 240,000 times 10. 2.4 million ang kailangan mo para anumang mangyari sa atin, properly protected yung family mo. Paano naman po, ibinigyan ka ni Lord ng mahabang buhay? So magkano naman ang kailangan mong retirement? So 20 times pala ang kailangan mo, 20 times of your income to have enough for your retirement. So kung kumikita ka ulit ngayon ng 20,000 times annual yan, 240, so 20 times. Magkano po yan? Pwede niyong i-chat. 3.6 million ang kailangan natin para maging enough yung retirement natin. Bakit 20 times? Dahil sa inflation. Yung halaga ng kinikita mo ngayon, 20,000. Baka po pagdating ng araw, 20 years from now, mababang halaga na lang yan dahil sa inflation. So, kailangan mong doblehin para anumang lahat po ng basic needs natin ay kaya niyang may provide. Matugunan niya lahat. Kaya na hindi sapat ang ating retirement tapos iaasa natin sa mga anak or sa government, di ba? Ang hirap magpumila, ang hirap din humingi. So meron po akong ituturo sa inyo yung the magic of compound interest. Ito po yung the rule of 72. Meron pong dito po natin malalaman ilang years madodoble ang pera mo pag ininvest mo sa mga different interest rate. So meron po akong sample dito, tatlong magkakaibigan nag-invest sa mga different interest rate. Si A, nag-invest siya sa 4%. So paano mo malalaman ilang years madodoble yan? So gamitin mo yung 72, 72, divide mo yan ng 4%, equals 18. Every 18 years madodoble. So 29 years old si A na nag-invest 100,000. Pagdating niya ng 65, magkano nang na-invest? 1,000. Ngayon si B nakakita ng mas mataas na interest rate. Sa 8% niya nilagay yung kanyang pera. So 72, divide mo yan ng 8% equals 9 years madodoble ang pera. Pag sa 8% nilagay. So same age po, 29 years old, 100,000 po ang ininvest ni B. Pagdating po niya ng 65, 1.6 million po ang kanyang naipon. At si C naman nakakita ng mas malaki. Sa 12% po niya nilagay yung kanyang pera. 12% equals 6 years. So every 6 years, nadodoble ang kanyang pera. Parehas po yung age nila, 29 years old, 100,000 ang ininvest. Every 6 years, nadodoble. So pagdating po niya ng 65 years old, 6.4 million ang kanyang naipon. So sino po ang pinakamalaking investment pagdating ng 65 years old? Alam niyo po ba kung ano ang difference ng 4% versus 12%? 6 million, di ba? Sipin ninyo, 6 million. 6 million is equivalent to 20 years salary of a person who works at annual salary of 300,000 or 25,000 a month. Grabe, di ba? Lamang ang may alam. So kung alam mo pala kung saan mo tamang i-invest ang pera mo,
dapat na ini-invest pala natin sa mas malaking interest rate. Kaya bakit kaya yung mga mayayaman, lalong yung mayaman at yung mga mahihirap, ay talagang mahihirap pa rin dahil hindi nila ito pinag-aaralan. So ganito yung mga ginagawa pala ng mga mayayaman, no? So paano naman ako makakaipon, Ma'am Cha? Hindi sapat ang aking kinikita. Ganito po yung formula na ibibigay ko sa inyo. Ito, gagayahin natin. Dapat ito i-apply natin sa buhay natin. Kasi napakaganda. Abundance formula po ang tawag dito. Yung 100% na kinikita natin, i-less mo yung 10%. Ang 10% na yan, ang tawag dyan ay pay God. Mag-tithes ka po kung saan ka nag-church. So, monthly yan, mag-tithes ka para more blessings to come. At makakapag-save ka pa at mag-less ka rin ng 20%. Yung 20% na yan, pay yourself first. Of course, bayaran mo yung sarili mo dahil ikaw yung nagpapakahirap magtrabaho, unahin mo yung sarili mo. 20% lang yan, no? So, yan po yung gagawin natin, ituturo namin sa inyo paano mo i-build yung solid financial foundation mo through dyan sa 20%. Kaya may financial check-up kaming ginagawa. 70% ang gagastusin mo in your daily life expenses. So, napakaganda, di ba? Uunahin mo yung sarili mo. Dati kasi, ang formula natin, yung 100% na kinikita natin, less expenses equals walang ipon. Kaya wala talaga tayo na ipon. Pero kung gagamitin natin itong formula na ito, kailangan, ayan na po, makakaipon na po tayo. No? So, do you know about savings and investment? So, do you know about mutual fund works? How it works po? Actually po, may seminar po tayo about investment. Every Tuesday, tinuturo yan. So, ang maganda po dyan, similar po siya sa in-explain ko kanina sa last slide kanina, na talagang kung matututunan mo ang mutual fund, isa itong klase ng investment, mag-grow yung pera mo. Dahil kikita siya up to 12%. Pag naman po ang pera mo ay nilagay mo sa savings account, ito po ay currently tulot to offset inflation and taxes, di ba? So talagang matatalo tayo dyan. Walang kita yung pera mo pag sinave mo doon. Samantalang kapag pinag-aralan mo yung mutual fund, talagang kikita. So pwede mo yan pag-aralan. People will face the problem of living a long life without adequate income. Pag gagamitin mo talaga sa future retirement mo, kailangan ito, yung pag-aralan mo yung mutual fund. Do you know about life insurance? So maraming klase po ang life insurance. May term life, full life, universal life, variable life, index life. How group insurance in your workplace? So actually po, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa mga private companies, may mga group insurance na binibigay. Pero dapat kailangan alamin mo kung anong insurance coverage, ano yung policy, ganyan, no? Tsaka, ang ano po, pag may mga group insurance po tayo, ibig sabihin po, hanggat nagtatrabaho ka dyan, meron kang insurance. Pero pag wala ka na po dyan, wala ka ng insurance, di ba? So, dapat meron ka pa ring separate na insurance. At kapag nag-compute ka po ng insurance mo, kailangan, ito po, dime method. Isama mo lahat po yan sa pag-calculate mo para properly insured tayo. Yung D, debt. Ibig sabihin yan, debt. Yung I, income. Yung M, mortgage. Yung E, education. Kasi po, kung hindi mo kinompute lahat yan, paano na yan kung bigla tayong kinuha ni Lord tapos nag-aaral pa yung anak natin, di ba? So napakaganda talaga na properly insured tayo. So are you the type of person who buys insurance but puts the policy in the cabinet and never look at it? Ikaw ba yan? So dapat tayo po, pag kumukuha tayo ng insurance, kailangan basahin naman po natin ano yung coverage, ano yung insurance, ano yung insurance na mamaya underinsured ka na pala, no? So do you know about long-term care? What if binigyan tayo ng
So, ito po yung kailangan natin gawin. Meron ka dapat long-term care. Can you provide you with income as long as you live? And long-term care to provide you health care when you retire or when you stop working. Ang ibig sabihin ng long-term care ay merong magte-take care sa atin kapag tayo ay matanda na. Yun po yung ibig sabihin yan. And how comfortable is your healthcare situation after age 60? So kapag wala pa tayo na prepare na long-term care natin, talagang aasa tayo sa government, sa children natin, aasa tayo dyan. Kaya dapat mas maganda na ngayon, kumuha ka na ng long-term care mo para anumang mangyari sa atin, magkasakit kapag tanda mo, merong magte-take care sa atin. Hindi tayo magdedepende sa ating mga anak. No? You can prepare for your golden years. Do you know about high cost of education? So ito po yung sinasabi ko kanina, mahal ang magpa-college. So dapat lahat ito i-prepare natin dahil napakagastos. Maraming mga bayarin sa maraming mga extra na mga bibilhin, mga books, 'di ba? And ayan, kasama na ang laptop, ganyan, 'di ba? So paano kung hindi ka naka-prepare? Tapos um wala ka ng trabaho, 'di ba? Paano na yung anak natin pag siya ay nag-college na? So dapat ngayon pa lang pag-ipunan na natin 'yan. Sabi ko nga kanina, bukod sa retirement natin, isa pa sa pag-iipunan natin yung high cost of education. Yung educational plan ng anak natin. Kasi po, what if tayo ay nagkasakit na pagtanda natin, 'di ba? Ay pag nag-college na yung anak natin, paano na sila magpapatuloy ng pag-aaral? So, iaasa na lang natin sa government, 'di ba? Mahirap din po 'yun. Kasi paano na 'yan kung yung hingin natin ay may dapat ito lang yung kurso, 'di ba? Mahirap din na tayo yung mamimili ng kurso ng mga anak natin or kung ano lang yung kakayahan natin. Syempre ibigay natin ano yung gusto po nila. So take charge of your children's future. So protect your future. Do you know without proper planning, your asset and family may not be protected? Alam niyo po ba na kahit na maliit na asset, pinag-aawayan? At kapag ayaw po natin ng mga argument, kailangan ngayon pa lang, i-prepare na natin, gawa na natin ng will and trust testament para po, pag in case something happens sa atin, hindi, kung meron kang maliit na lupa, hindi yan pag-aawayan ng ating mga kamag-anak, di ba? Kaya dapat, itong mga tanong dito, i-prepare na natin. So, it's good to have your wishes documented so they can be carried out. So, yan po yung first part. So, be a part of the new industry to help families. I hope po na marami tayong natutunan sa first part. So, ito po yung ating global campaign for financial literacy. So, 30 million families by the year 2030. So, ito po yung aming campaign, no? So, yan. So actually po, si IMG po ay a membership platform, no? Dahil po, marami pong mga benefits ang may bibigay sa atin ni IMG. Ang unang benefits na ma-avail po natin ay automatic mutual fund investor ka na po. So, meron ka ng initial investment na 1,000 na pwede mo nang ituloy-tuloy kahit 20 pesos. So, ibig sabihin, investor ka na pagkapasok mo pa lang. And number 2 benefits, meron ka ng 100,000 personal accident insurance. So, pagka-member mo, meron ka ng 100,000 para in case si member ay biglang kinuha ni Lord by accident, may matatanggap ang family natin na 100,000. And number 3, 50,000 life insurance. In case si member ay kinuha ni Lord, natural death po, may 50,000 pong matatanggap ang family natin. So panalo, 'di ba? Etong number 3 pa lang, panalong-panalo na tayo.
So actually 60 plus po ang benefits ni IMG. Pag naman po nasa ibang bansa tayo, worldwide protection, benefit number 4, accidental death benefit 500,000. Benefit number 5, burial benefit 100,000. Benefit number 6, accidental medical reimbursement, 100,000. Benefit number 7, act of terrorism, 600,000. Benefit number 8, unprovoked murder and assault, 600,000. And benefit number 9, accidental disablement benefit na wala ng loss of hand, loss of belonging. Yan, may mga bayad po yan. At number 10, repatriation service. Mahal din po ang magpauwi ng isang bangkay. Kaya napakaganda na member ka ni IMG kapag kahit pag nandiyan ka sa international, dahil ito po yung mga benefits natin as international code. And benefit number 11, exclusive lang po ito sa lahat ng mga member dito sa IMG. Associate Financial Planner, pwede ka maging Associate Financial Planner katulad po namin. Pag-member ka dito sa local, kung nasa abroad ka, 2,500. And benefit number 12, free unlimited consultation sa lahat ng mga member. So ito po yung mga ito po yung mga branches ni Kaiser Medical Center. So mababasa niyo po yan sa screen. And benefit number 13, discounted din po tayo sa mga medical services as a member. And discounted din po sa medical services yung ating immediate Kaiser Medical Center. So kung malapit ka sa SM North EDSA, Makati, Robinson Place, Manila, yan, dyan po yung mga branches po natin, no? And benefit number 15, vision care. Pag mahina ng mata mo, gusto mong magpa-free frame lens lang bibilhin natin. So makakatipid ka po dito. Pwede kang magpa-member kay IMG dahil dito po 2 frame sa isang taon ang ating free. And kapag may problema ka, pwede about sa legal matters, pwede ka pong magpa-assist sa legal consultant po natin, 45 minutes per session, 2 session sa isang taon. At ito po, bilang member ni IMG, pwede mo na pong i-share ito dahil marami ka po, kung gusto mong makapagbigay ng free personal accident insurance bilang member ni IMG, itong ipamigay. And benefit number 18, meron din po ako nasa portal po natin ito. And benefit number 19, meron din po tayong book na naka-video na po. Video. Meron po yan. So, sa lahat ng mga member po, meron pong bayad yan pag bibilhin natin. Pero mura lang po yan sa ating mga member. Benefit number 20 naman po is free financial e-workbook. So ito po yung mga don't let money control you, know how to protect, preserve, and make money works for you through Financial Foundation Education Program. Dito lang yan sa International Marketing Group. So kapag member ka ni IMG, may mga workshop din po na ibibigay sa atin. So benefit number 21, pag gusto mong mag-increase pa ng income, tapos marami ka pong utang, mag-attend ka ng workshop 1 para mas aral mo paano ka mag-increase ng cash flow and paano i-build yung solid financial foundation natin. Building wealth asset accumulation. So usapang investment naman ang workshop 3. And workshop 4, retirement planning, wealth preservation. And workshop 5, building a business in the financial industry. Napakaganda. Pag lahat itong workshop na ito, maka-attend ka kasi mababago po yung mindset mo. At dito ko lang po lahat yan natutunan. Kaya talagang hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa IMG dahil marami po kaming mga natutunan at in-apply po namin sa aming buhay. And workshop 20 and benefit number 26, ito po yung free ebook insurance. So pag gusto mong maging license, katulad po namin,
So pwede ka pong mag-exam, actually pwede ka rin mag-review. Through dun sa portal mo, meron pong reviewer. Benefit natin yan as a member. And benefit number 27, pwede ka din pong magpa-financial check-up. Libre po yan na ginagawa namin sa lahat ng mga member dito. So para malaman mo anong sakit ng bulsa mo. Di ba si doktor, kine-check up niya, pag tayo po ay nilalagnat, nagpapa-check up tayo sa doktor para tignan niya kung gaano na kataas yung lagnat natin or bibigyan niya tayo ng gamot, 'di ba? Para gumaling tayo agad. So dito naman po sa IMG, ang ginagawa naman po namin as a financial educator, financial check-up para malaman natin ano naman ang sakit ng sakit natin. Baka mamaya malaman natin anong sakit ng bulsa natin. Baka mamaya cancer na po 'yan. So dito malalaman mo paano ka makakaipon. So napakaganda po nitong financial check-up. Benefit number 28, meron po tayong healthcare product. Ang Kaiser po ay ino-offer ang long-term care, short-term care, and senior care. Napakaganda po nito. Kasi po yung long-term care ay 3-in-1 na. Meron ka ng healthcare, meron ka ng healthcare, life insurance, at investment. So parang kape, 3-in-1. So kumpleto na po yan, no? And kung gusto mo naman po ng malaking insurance, 1 million ang insurance plus investment, so 2-in-1 naman po ito. Ang tawag po natin dito ay MOS 18 sa Pilipinas, MOS GRP naman po pag ikaw ay nasa ibang bansa. So marami kang pagpipilian na product. Benefit number 29 yan. Benefit number 30, lahat po ng mga IMG members dito, libre po yung seminar. Kaya sabi ko po, every Tuesday po, meron po tayong investment seminar. At lahat po ng mga member dito, every time na nag-i-invest, zero entry fee. And benefit number 32, kapag naman po gusto mong matutunan ang stock market, mahilig ka sa stock market, meron po tayo niyan, My Trade. And benefit number 33, kapartner natin si Palawan Express Pera Padala. And benefit number 34, ito naman po yung Memorial Courtesy Service. Pag isa sa immediate family natin, kinuha ni Lord, at walang magamit na funeral services, tawagan mo si Everest kasi po makakatulong siya sa atin. At least 20% po ang discount natin as a member pag po ito ay ginamit natin, no? Benefit number 35, meron na rin po tayong marketplace. Pwede mong magbenta ng real estate, IMG Auto Program, discounted tayo dyan, no? At marami pa pong mga promos and deals, no? Benefit number 36, meron din pong mga movies available soon. And benefit number 37, lahat po ng mga non-life insurance natin, katulad ng car insurance, property insurance, fire insurance, travel insurance, discounted po tayo dyan. Kaya napakaganda. Actually, nasa portal lahat ito. Pag member ka ni IMG, may sarili kang portal, pwede mong i-quote yung sarili mo. And pag naman po gusto mong bumili ng real estate, meron po tayong Ramper Realty, kay SMDC, Ayala Land, and DMCI. Makaka-discount po tayo dito pag bumili po tayo ng real estate natin. And benefit number 39, kapartner din po natin si APS by EMAX, Asset Preservation Service. Pag gusto natin protektahan ang ating asset by creating your own corporation, dito yan sa IMG makaka-discount ka. Pag bumili ka ng brand new car, cash or financing, discounted ka po. Dito po sa Isabela may mga naka-avail na 100 plus po ang discount nila. I think 134,000. So, dito po, you bypass middleman. Hindi mo na kailangan ng ahenteng kausap. So, kung gusto mong makatipid, mag-member ka kay para maka ng big discount sa pagbili mo ng brand new car. And benefit number 41, be in the financial industry. So, pwede kang maging financial educator katulad ko, own a business, own your time, help families, free, may system tayong ginagamit, achieve the income you want. At ito po, benefit number 42, may chance kang mag-travel the world ang IMG. Convention, vacation, cruises, mga free trips, yan. So actually, nag-free trip na po ako last August 2020
sa Hong Kong, no? And benefit number 43, world-class piece. 44, pag SMD ka na, meron kang free SMD watch. Ito po yung katulad po sa suot ko ngayon. Libre ito na binibigay. Basta mag-qualified lang tayo. And benefit number 45, world-class recognition, may mga millionaire rings. Kapag ikaw po ay millionaire earner, so ito po may rings kang may ring na kaakibat. And 46, meron din po tayong builder's watch, Rolex watch po ito. And pwede po tayo makapag-avail ng libreng car. Basta ma-meet lang natin yung requirements ulit. And benefit number 48, free HMO. Kung wala kang HMO sa trabaho mo, pwede kang magpa-member kay ING dahil may chance kang magkaroon ng free healthcare. May minimum requirements ulit ito na i-require sa atin, no? And benefit number 49, may mga powerful, meron po tayong powerful members portal na pwede natin magamit at lahat ng mga benefits na dinidiscuss ko, nandyan po lahat yan. And may mga daily wish letters and emails na tayong marireceive. Neuracash, ito naman po Neuracash, dito natin nire-receive yung mga commission. Weekly po ito. And Dominate Tool, ito po yung mga digital marketing platform. Meron pong 9 feature yan. And number 1, ito po yung 53 funnel page. And 54 email marketing na kahit natutulog po tayo, may mga nag-email po sa ating mga prospect and affiliate links. And Dominate Tool live webinar, meron din po tayo nito. Katulad nito, live po itong ginagawa ko. So pwede pwede mong ipa-attend yung mga prospect mo, no? And benefit number 57, pag ayaw umattend sa live, pwede din pong pre-recorded webinar. And benefit number 58, ito po yung mga survey, events, stat report, mentors, no? And benefit number 62, ito po yun, kung gusto mong mag-enroll sa Digital Marketing Certification course, discounted tayo kay Sir Jomar Hilario. Siya ang ating guro. Benefit number 63, Content Copywriter Certification course. So, discounted din po tayo dito kay Sir Alan Ngo. At pag ikaw po ay nasa ibang bansa, meron tayo exclusive money platform. So, ito po ay Visa card. 65 benefits. Meron po tayong mga exclusive events, exclusive run and contest pag ikaw po ay nasa international code. Ayan. So, 66 po ang benefits natin. At ito po yung access to media providers. You as a member, pag member ka ni IMG, dahil si IMG ay one-stop shop, a brokerage company, kapartner niya po lahat ito. Lahat po ng mga nakikita natin, makaka-access ka sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied services. So, ito po yung ating mission. Our mission is not to sell insurance and investment. Our mission is to educate people about sound financial concept. If something were to happen to the breadwinner, we show families how to calculate their responsibilities and liabilities. We teach them how money works, how to pay themselves first, and how to build up their wealth. Yan. So, take action. Bakit kailangan natin mag-take action ngayon? Secure your future now. You will always have an excuse not to save and invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure. You're going to get older next year. Basahin natin lahat. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you will need money for his or her education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Kaya kailangan wag ka nang mag-isip. Ngayon pa lang mag-execute ka na. Kasi time is gold. Tumatakbo po ang oras, no? So financial independence is not a dream, it's a decision. So, again, ito po ako before. I'm a treasury manager and now I'm a financial educator. So, ako po si Charisma Argon Sadian. Ito po yung aking Facebook account. So, you can
add me sa Facebook po at pwede niyo po akong i-email, tawagan sa aking cellphone number kung may mga katanungan po kayo. So, dito po nagtatapos ang aking presentation. I hope po na marami po tayong mga natutunan. So don't forget po na makapag-claim ng free pie sa nag-invite po sa atin. Ganito po yung form na fill upan natin. Yan. Ayun. So after nag-fill up, may matatakit email. So again, thank you so much and pwede na po tayong mag-question, magtanong, ano po yung mga gusto nating i-clarify, ano yung mga hindi natin naintindihan at para masagot ko pong lahat yan. And back to you, host. Thank you so much.